Re-review tayo para makita natin yung appearance. Isa pa. Wow! Hi! Mali kayong pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako po si Jabi. Ang dami ko ng pangalan sa YouTube. Wala pa rin ang peg. So welcome back again to my vlog. As you can see, naka-black akes. Ang tapang, walang balakubak na nahuhulog. So for now, dahil hindi pa tayo nag-breakfast, hindi pa ako lumabas ng bahay. Kagigising ko lang. Yes, kagigising ko lang. At wala tayong labas, walang restaurant hunting, walang food trip. So ngayon, magre-review naman tayo ng pagkain. Yes, magre-review tayo. Kala mo naman food expert, no? So yes, I have Century corn tuna here. Parehong tuna ha. And San Marino corn tuna. So i-review natin kung ano ang mas masarap. Syempre. So bilang OFW na medyo tinamad-tamad magluto, tinamad lumabas ng bahay, tinamad na bumili ng pagkain. So dito tayo sa easiest way of food. Ganon. So ang una nating i-review is about the price of this to. I think this is 8 point something and this is 7 point something. So mas mahal ang corn tuna. I don't know why, kung bakit mas mahal, we will find out later. Kaysa sa San Marino tuna. So hindi ko alam kung sino mga nag-endorse nito. Dati si Chris Aquino, diba? So anyway, yes, parang mas mahal to. Dahil bago, ganun. Kaya mas mahal. So that's it. So next, the packaging of the two. I love the packaging. Etong Century tuna, 'di ba flat pa rin siya, yung dati pa rin, yung regular na tuna na flat. Maganda yung packaging niya. And easy open na din. Tapos yung flat nga, 'di ba? Magandang gawing luto-lutuan. Yes, ginagawang luto-lutuan namin 'to nung bata kami. Siyempre, mayaman lang nakakakain ng Century tuna nun. And the color is kulay blue, not appetizing. Based sa mga psychological colors, hindi appetizing. Ang blue, siguro kasi pan-diet. Pan-diet ang kulay blue, kaya siguro blue ang ginamit nila. While itong San Marino tuna, this is San Marino tuna. And the opening of the San Marino tuna, opener, basta easy open niya is nasa ilalim. I don't like. Bakit? Kasi minsan pag kumakain, di ba, nagbabasa-basa. So, alam mo, gaganon ka pa para mabasa. O, di ba, nagiging baliktad. So, medyo feel ang packaging ng San Marino. Dapat sa ibabaw. Yeah. Para bongga. O, di ba? So, anyway, I'll go with Century tuna sa packaging. So, appearance, we're going to open it now. Wow! Babaliktad na siya. Ay, walang carbon. Charot. Saka ito yung Century tuna. Bubuksan na rin natin. Sabay. Mas malakas yung carbon nito. Ganun. Carbon soda. So if you can see, ang Century tuna is very red sa kaloob. Hindi masyadong puno ha, may air siya. Yan yung appearance niya. Kita mo din ang oil, nakakaloka. And ang San Marino tuna, madami din madaming walang laman. Mga 1 centimeter yung walang laman, kaloka. So tatanggalin natin yung takip para makita natin yung appearance ng loob. So unang titignan natin tong Century tuna. Tignan natin kung may strip-strip siya. Buo yung strip niya, may buong tuna. Well, the San Marino, konti lang yung laman niya. Mas durog ang San Marino over Century. Mas durog. So, yon. Mas gusto ko yung Century tuna kasi mas malaki yung laman ng ng karne, ng isda. Over San Marino kasi ang San Marino durog. Yeah. Paano masabi? Durog na, dati hindi naman. So anyway, that's the appearance of the laman ng corn tuna natin. So next, the smell or aroma. Aroma ng ating
na tuna. So, we're going to smell first the Century tuna. Mas malakas amoy ng San Marino tuna. Amoy na amoy ang corn tuna, ang corn tuna, yun nga, mas amoy na amoy. Mas malakas ang amoy nitong San Marino tuna. So next, we're going to the taste. Wow. Tikiman na. Let's go. Tikman muna natin itong Century tuna kung masarap. Tikim pero ang dami, di ba? Isa pa. Maalat. Medyo maalat siya ha. If you're going to eat this alone, kung hindi kayo sanay sa maalat. For me kasi ako, I love maalat. So, naalatan pa ako sa lagay na ito. Siguro perfect siya with rice or anything with tinapay, pandesal or whatever. So, we're going to check the San Marino. Wow! The alat of San Marino is not on the first taste. Nasa na siya, nasa likod ng lasa. Yung tipong last mo na siya matitikman yung lasa. Ito kasing Century tuna, nauuna yung alat. Ito nasa huli. So, I therefore conclude, much better kung may rice pa din. So anyway, mas okay tong San Marino over the Century tuna sa alat ha. So overall, parang mas winner si Century tuna, no? Mas maraming laman. This is 180 grams. Wow. While the San Marino tuna is 150. So, mas marami itong Century tuna. So, yun lang. That's it. Dahil gutom na tayo, kakainin na natin. Mas gusto ko ang Century tuna. Pero may kahalong mga gulay. Like rice, bread, pandesal, ganon. Mas masarap siya. Pero, if you're eating alone, if you want to eat it alone, go with San Marino tuna kasi hindi masyadong maalat. So, yun lang. Thanks so much for watching. Bilang OFW, nagmamadali ng pagkain. So, ganito yung mga kinakain natin. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa comparison natin ng dilata food review. So, mag-comment kayo dyan kung anong i-review natin next na dilata at bibilin natin. So, yun lang. Thank you so much. Bye!